Napaiyak po mga kababayan si Gina Acosta dito sa tanong mga kababayan ni Senator Amy Marcos. Hindi dahil binanatan niya mga kababayan ha, kundi naging emotional siya dito sa pangungumusta ni Senator Amy mga kababayan sa kanyang asawa. Na habang ginigisa mga kababayan, tinatalupan ng prosekusyon at mga buayang mga senador, ito si Gina Acosta dyan sa Senado, ay nakikipaglaban pala mga kababayan sa kanyang buhay ang kanyang asawa doon sa Davao City na nakakonfine ngayon sa ospital. Wala silang nahita mga kababayan eh. Hanggang kailan nila kaya ito babastusin no? Si Madam Gina Acosta, lalong-lalo na yung mga tulfo mga kababayan na nagkakarga na kung ano-ano. Wala naman silang nakitang masama dito sa ginawa ni Gina Acosta eh. Pero patuloy pa rin nilang tinutorture mga kababayan. Kaya napaluhan na lang si Madam Gina. Panoorin niyo po ha. Kumusta yung asawa ninyo na binisita ninyo? Alam ko undergoing treatment sa Davao. Hindi po maganda, ma'am. No, hindi maganda. I'm sorry. I'm sorry also, pinagdadasal Pakaila ko, namin ma'am. siya. I'm sorry. Hindi maganda ang kalagayan ng kanyang asawa mga kababayan. Alam nyo, yung kapatid mga kababayan ni Elizabeth Zimmerman, tito ni VP Sara. Kamakailan lang mga kababayan, last year ata yon sa kasagsagan nung pangbabakbak nila ng sa impeachment ni VP Inday. Pumanaw mga kababayan. Hindi yung si Sir Bong Duterte, hindi. Yung side sa mga Zimmerman pumanaw. Malamang sumama din ang loob nun mga kababayan. Ito, ang kanyang asawa andun sa ospital. Hindi maganda ang kalagayan. Tapos ang kanyang asawa pilit ginagawang demonyo ng mga jablo dyan mga kababayan. Andiyan si Franz Castro sa likod naninimiktik buisit. Thank you po. That will- Parang ang outfit ni Franz Castro parang yung pang Dracula mga kababayan. Thank you po. That will be all, presiding judge. Thank you, Senator Judge Marcos. Huwag kayong mag-alala. So, mula nung kinuha ninyo yung pera sa bangko at tinurn over kay Colonel La Chica, may pagkakataon ba na hinawakan yung pera ni VP Sara? Wala, ma'am. At masasabi mo ba kung nakita man lang kahit isang sentimo nung pera ni VP? Wala, ma'am. Wala. Pwede mo bang sabihin o alam kung kinuha, inangkin, inagaw ni VP kahit isang sentimo nitong confidential funds na to? Hindi ko nakita, ma'am. Wala. Ay, ganun pala eh. Pero ang alam ko, Ganun kanina naman pala sinabi mo, eh. yung liquidation and supporting documents, ito ang responsibilidad ninyo na iprepara yung mga dokumento para sa COA at sa mga opisyal. Tama po ba? Yung mga documents, di ba yun ang trabaho mo bilang SDO? Kasali po yun, ma'am. Nung naghahanda ka nitong mga papeles na to, katabi mo ba si VP? Para tignan yung mga daan-daan, libu-libong mga dokumento tungkol sa confidential funds. Nandun ba siya? Wala po siya, ma'am. Nagbibase lang po ako, ma'am, kung paano yun gagawin po doon sa GC, ma'am. Tinitignan ba niya yung bawat isa ng mga acknowledgement receipt, yung iba't iba pang papel for personal authentication? Tinitignan ba niya yan? Basta, ma'am, yung mga acknowledgement receipt, ma'am, galing po yun kay security officer, ma'am, at binigay po niya sa akin, ma'am. Wala nang si VP Sara mga kababayan na isa-isahin talaga niya yan. Tapos si Tulfo mga kababayan, bakit may bilat dyan? Bastos talaga to si Tulfo, no? Samantalang belat naman yun mga kababayan. Hindi naman yung kanyang paboritong Viva Max. At siya bang nagbigay sa iyo? Inabot ba niya yung mga resibong yan na tinatanong ngayon ng prosecution? Inabot po Ikot-ikot sa siya? akin, ma'am, na naka-envelope po ng brown envelope ni security officer, ma'am, na si Colonel La Chica, ma'am. Si Colonel La Chica at hindi Yan nga sila Chika, ipatawag na nga yan sila Chika para masupalpal na kayo nila Chika. si VP Sara ang nagbigay sa inyo ng mga papeles. They are questioning about La Chica mga kababayan na si ang kanilang tinatanong, si Madam Gina. Siya ba ang kumuha ng mga signature nung mga nakapirma sa resibo? Si Colonel La Chica po ang security officer, ma'am, at siya po ang nag-implement, ma'am, ng mga various confidential activities po, ma'am, on the ground. Yan ang gusto ni na Franz Castro mga kababayan na sila Chika makilatis dahil gusto nilang malaman kung saan ginamit Ayan si Franz Castro nasa likod naniniktik. May nakita ba kayo na may kaduda-duda, alanganin, kakaiba sa mga dokumento? Sabi ninyo wala naman suspicious, irregular, or questionable, di ba? Kanina. Tama po ba yun?
doon sa mga dokumento, wala ka naman nakita na findings na may suspicious, irregular, o questionable, di ba? May ano po lang yun, ma'am, yung mga walang name, Clarifications. walang pirma, walang date. At bini-verify ko po yun kay security officer po, ma'am, na si Colonel La Chica. At ang sagot nila, Chica, that is a part of confidential activities. Hindi pwedeng ilagay. So, binununin nyo to at tinama. Yung ba? At Hindi, nilagay na lang as is. masasabi ba ninyo na alam? Grabe, times up agad si Amy, tapos si, mga kababayan, si Sherwin, Unlimited, si Villanueva, VP Unlimited. Sara na may depekto, alam ba niya na may kakulangan, may pagkamali sa mga supporting documents o hindi? Wala akong alam, ma'am. Okay, ng konting tubig, Ma'am Gina. Next to interject, make his interjections rather would be Senator Judge Aquino. You have 2 minutes, sir. You may proceed Ay, when you're ready. Ang Aquinong traidor, mga kababayan, sa kanyang tito na si Ninoy. And when the witness Presiding is ready Officer, as well. Yeah, let's give the witness some time. Ang dilawang Aquino. Are you Sige, okay, ma'am. Ma'am Gina? Can you Handa. continue? Sandali lang, sir. Oo. Inuman niyo po ng tubig, ma'am. Paiyak pa siya, Binabastos kasi mga buisit, mga kababayan Yun, ang kanyang asawa, andun pala I'm sorry. sa I'm sorry to each one of you. I'm sorry po. It's okay, ma'am. Are you okay, ma'am? Can you continue? Okay po. Okay po. Okay, May maraming proceed, salamat. Senator Judge Aquino. Maraming salamat, Mr. Presiding Officer. Okay. Madam Witness, Ito, maliwanag naman, mga kababayan, ang role ni Gina Acosta. Walang mali sa kanyang ginawa, mga kababayan. kailan niyo po unang nakita yung mga kakaibang pangalan? Yung Piat, Shut up na nga pagpag dyan. Move on na kayo dyan. Dahil wala nga sa dyan circular na nakalagay na hindi pwede ang alias. Tos, Belat, Bilat mo, Tulfo. Sabi ni Tulfo. Pagong, Pagong, yung ulo mo. Ulo ng tito mong Ninoy na andun na sa impyerno. Pusa at iba pa. When was the first time niyo yan nakita? Yung pong na po ako, sir, yung pong na-receive ko po yun galing kay Security Officer La Chica po, Your Honor. Kasi binabangga ko po yun kung tama po ba, mag-coincide po ba at magtali po ba ang hiningi niya sa akin before na nakasulat po sa object of expenditures, magtali po ba sa binigay niya sa akin na fund utilization report at saka yung mga ARs, Your Honor. So, bago pa po ito nilabas sa Kongreso, you're aware already of these names? Sa maalala ko, Your Honor, di ko kayo ma-remember, Your Honor, kasi sa dami-dami Sa pong dami. mga ARs na umabot po na ARs, acknowledgement receipt. So, mayroong resibo, mga kababayan, na huwag kayong magpaulol dyan sa sinasabi nilang walang resibo. Mayroong resibo, acknowledgement receipt, which is acceptable naman, mga kababayan. Ang kanilang sinasabing walang resibo, yung official receipt na hindi naman required. almost 800, Your Honors. Oo. Di ko na maalala, Your Honor, kung anong particular name po, Your Honor, kasi po doon po ako concentrate, Your Honor, nagtatali sa amount po at sa anong klase pong expenses na dapat po na kung anong expenses po dapat po within the guidelines po sa GC ang Move on mga na dyan sa expenses mga na na-incur, pangalan. Your Honor. So, kaklaruhin ko po nung una pong binigay sa inyo, wala ho kayong napansing kakaibang pangalan. Napansin nyo na lang nung lumabas na ito sa balita. Napansin niya nga Tapos, ang sabi ni, that is part of the confidential activity. May napansin po ako, no, pero hindi ko po binigyan po ng lalong Dahil alam niya na pwede. lalong concentration ko po, Your Honor, kasi doon po ako nag-concentrate sa expenses po at saka sa amount po na dapat po magtali sa kinuha niya na sa nirelease ko po na pera sa kanya, Your Honor. Okay. So, lumabas na po sa balita, sa Kongreso, itong mga kakaibang pangalan. Doon nyo po ba naisip, naku, baka hindi totoong tao itong mga to, baka mga peking pangalan to. Gumagamit nga ng alias, pwede nga bampagpag ang gamitin. Sana yun na lang, Tulpo, Buang, Risatanas, o sana yun na lang ang gamitin na text time para i-present dyan. Naisip nyo po yun, ma'am? Na po, Your Honor, na
Kasi Hindi na yan niya, yung nag-verify po ako kay Colonel La Trabaho Chica, na, Your ano? Honor. Ang sabi po niya sa akin na, Ma'am Gina, those are sensitive information po. At saka confidential in nature po. Yung verify niyo po, kabuuan, Colonel La Chica, okay ba tong lahat? Or inisa-isa ninyo, may mga pangalan na kakaiba, may mga datos na mali-mali? Paano po yung pag-verify po ninyo? As a whole or in specific ways? Yung mga nadaanan ko lang po na mga acknowledgement receipt, Your Honor, May verify po kayong pangalan na kakaiba? di ko maalala, Your Honor, kasi more on po ako sa expenses po at saka yung sa amount Okay. po, Your Honor. So ibig sabihin po, nung panahong binigay po yan sa inyo the first time, hindi nyo talaga pinansin yung mga pangalan. So para po sa inyo, nung first time po yan nakarating sa inyo, tingin nyo po ba totoong tao yung mga pangalan? O ang tingin nyo po ay alias po? alias nga yan eh. Sa tingin ko po, Your Honor, naniwala po ako kay La Chica. Colonel La Chica, Your Honor, kung ano po ang binigay na mga Opo. forms o mga Kung ang opinion niya makababayan is alias o hindi, wala na yun. Regardless, basta yun ang binigay nila Chica dahil sila yung nakakaalam sa confidential reports nga galing sa kanya, Your Honor. Nagtiwala po ako na totoo po yun, Your Honor, at okay po yun, Your Honor, kasi siya po ang tinalagaan ni Vice President. May tiwala po patawag nyo sila Chica nga. din si Opo. Vice President Sara sa kanya, Your Honor. Madam Witness, I just want to be clear. Gusto ko lang malinaw na malinaw. Sa tingin nyo po, totoong tao yung mga pangalang yon? O sa tingin nyo po, mga alias po sila ng mga totoong tao? Sa tingin ko po, the moment na sinabi po ni Colonel La Chica na confidential in nature po, sa tingin ko po, mga alias po yun, Your Honor. Okay, so ngayon Ayan maliwanag na alias ha. Andun si Abanting Buang mga kababayan. sabi mo na from the first time, tingin mo alias na sila. Di nyo po tinanong kung nasaan yung listahan ng mga totoong pangalan. Hindi nga pwede. Kung tinanong niya mga kababayan, inilagay niya, nalaman na ng mga NPA. Hindi na po ako nagtanong, Your Honor, kasi confidential in nature po yun, Your Honor, at saka mga Above. sensitive information po, Your Honor. Sabi po ni At wala siyang mga kababayan na malaman yun. Wala siyang authority. security officer La Pagpag Chica, talaga Your din. Honor. Opo, pero pagdating naman po ni Walang pero Colonel La visit Chica, ka. tatanungin na rin namin siya Tanungin mo. kung nasaan yung listahan ng mga pangalan yun. Wag niyong ilabas. Mga NPA andyan nakaabang, nakikinig dito nga ng mga kababayan sa So impeachment. ito po, lumabas po ito more than 1 year na, no? More than 1 year na ho pinag-uusapan yung mga pangalang ito. Paulit-ulit pa rin. Hindi pa rin naintindihan ng mga More than visit. 1 year na rin po inuusig ang OVP, ang DepEd. From that time until now, hindi ho kayo yung nag-internal investigation. Kung Ungas. Bakit siya mag-iimbestiga? Visit talaga to, no? totoo ba yung mga pangalan, nasaan yung totoong listahan, yung totoo Hoy, napagpag. Isaksak niya sa kokote nyo na wala sa joint circular na kailangan ilagay ang totoong pangalan. names ng mga alias, nagkaroon ho ba kayo ng internal investigation? Wala. Wala Bakit? po ako. Bakit? Wala ako niyan, Your Honor. Hindi ho kayo nagtaka kasi kayo po yung accountable. Inamin niyo po kanina kay Senator Ay, nako, grabe pa ulit-ulit ito mga buwisit na to, no? Ontiveros na kayo po yung accountable sa lahat ng ito. Hindi ho ba to your benefit na malaman ninyo kung ano talaga yung totoong sitwasyon? So, more than 1 year na po ito, walang internal investigation, hindi ho kayo nakahas. Alamin natin Nakahas, ikaw ang ahas, sino si buwisit ka. Piatos, sino si Belat, sino si Pusa, Ang belat, yan, no? Si Tulfo. sino si Pagong. Wala ho kayong ganyang pagtatangka o wala ho kayong ganyang effort sa inyo pong Ang pagong, ito mo na si Ninoy. Opisina. Noy. Kasi po, Your Honor, sa GC po, ang understanding ko po, Your Honor, hindi naman po kailangan po, Your Honor, na na aliasis ba o hindi, Your Honor, ang nakalagay po sa yan, sa joint circular. That is the right answer. acknowledgement, Your Honor. Pero, in fact, Your Wala pero. Kaya nga may joint circular Dahil yan ang guidance. Honor, wala pong format kung ano po ang form or template po ng acknowledgement receipt, Your Honor. last point, Mr. Presiding Officer, more than 1 year na po ito, Ms. Acosta, More than 1 year, tapos hindi ka pa rin nakakaintinding Di pagka-visit ho ba, ka. kung una pa lang itong binanggit ng mga congressman, may listahan na kayo, ito po yung totoong tao.
Alias po yan. Hindi po yan totoong tao. Ito po ang mga pangalan nila. Ito po ang mga mukha nila. Ito po. No, para patayin ng NPA. Yun yung pong ipakita sa publiko. Executive session po natin ipakita. No, kahit executive mga kababayan. Sinong andyan sa executive? Si Narisa? Ikaw? Hindi ever po kayo nagtangka na buuin ang listahang yan o makuha ang impormasyong yan. Iniwan nyo na po kay La Chica. Confidential in nature po yun, Your Honor. Kaya hindi na po ako nagtanong kasi confidential po, Your Honor. Confidential in Okay, nature. tatanungin rin po namin si Colonel La Chica pagdating po niya dito. Maraming salamat. Yan naman Madam pala Witness. layas dyan, visit ka. Salamat po, Mr. Presiding Officer. Miss Gina, alam niyo po ba kung lahat ng mga detalye dun sa acknowledgement receipts ay totoo? Yung petsa, kung kailan binayaran na ang isang produkto o serbisyo, kung saan po binili o binayaran ito, kung ano yung item na yon at saka yung halaga. Alam niyo ba kung totoo lahat ng mga yon sa mga ARs? Nag-rely po ako sa security officer, ma'am, na si Colonel La Chica, ma'am. Kasi siya po ang nag-implement, ma'am, ng mga activities regarding po, in relation po sa confidential operation, ma'am. Kaya ako rin po tinatanong itong mga ARs kasi noon may finlash po na AR na may pangalang Clarice Ontiveros. Kaapelyido ko po. Ang nakakagulat po, Miss Gina, yung petsa kung kailan daw binayaran ang Clarice Ontiveros ay February 24, 2023. Petsa po ng birthday ko. Napakalaking coincidence po. May reaction o comment po ba kayo sa ganong pambihirang detalye ng petsa? Tinanong ko na yung mga ganyan po na ERs, ma'am, biniverify at biniverify ko po kay Colonel La Chica. Tapos ang sagot ni Colonel La Chica, Ma'am Gina, sensitive information po yon at saka confidential in nature. At saka din siya naman po, ma'am, ang may alam. Siya po ang nag-implement po ng mga activities na in relation po sa confidential plan. At siya po ang itinalaga ni Vice President Sara Duterte na security officer po. So tinanong at verify nyo ito na yung petsa nung AR kay Clarice Ontiveros ay birthday ko. Napansin nyo rin pala po na wow, parehong birthday dun sa isang Ontiveros. Hindi ko po alam na birthday po yun, ma'am. Sabi nyo kasi tinanong nyo at verify nyo kay Colonel La Chica. Tinanong ko lang po yung, kasi may iba pong ERs doon, ma'am, na wala pong firma, meron pong name. Ang iba po, walang date. Ang iba po, hindi po mabasa masyado ang pangalan, ma'am. Pero itong isang petsa, basang-basa. Anyway, ang pinaka-importante kong pangutana sa inyo, Miss Gina, no? May nagsasabi na dahil kayo ang SDO, kayo ang payee ng cash advance, kayo lang dapat ang accountable sa confidential funds na ito. Tinatanggap niyo po ba iyon? Yes po, kay bilang SDO po, ako po ang accountable officer, ma'am. So, kung wala pong alam si Colonel La Chica, kung wala pong alam si VP Sara Duterte sa paggamit nito, kung hindi ma-explain kung saan napunta ang pera, kayo lang ang mananagot. Tama po ba yun? Meron naman pong itinalaga si Vice President, ma'am, na si Colonel La Chica na magiging security officer po, ma'am, na siya po ang mag-implement, ma'am, kasi wala po akong eksperto, ma'am, kung paano po i-implement ang mga confidential activities po on the ground, ma'am. Miss Gina, wala naman pong implementing officer sa memo circular, wala pong implementing officer sa ibang mga dokumento. Ang importanteng job doon na kayo ang nagpupuno ay accountable officer. So, okay lang po ba yon na kung may mapatunayang ibang nagkasala, kayo ang mapaparusahan para doon? Ibig sabihin, ma'am, kung may mga mali po doon, sa akin po ang responsibilidad na accountable po sa akin po. Kapag may mali doon,
Kanina sinabi nyo si VP Sara ang nagdesisyon na i-withdraw ang in cash ang total over 4 quarters ng 500 million pesos. Kanina sinabi nyo na si VP Sara ang nagdesisyon kanino ito ibibigay, si Colonel La Chica. Kung mapatunayan na mali yung mga ginawang iyon ni VP Sara, okay lang ba sa inyo na kayo ang mapaparusahan sa desisyon ng iba? Kasi ako po ang accountable officer, ma'am. So okay lang po sa inyo, kayo po ang sasalo ng sisi ng iba. Kindly wind up, Senator Judge. Winding up, Mr. Presiding Officer. Tama, fair po ba yon? May ibang nagdesisyon, may ibang nagpagawa, kaya lang kayo yung nakalagay dun sa blanco na accountable officer, kahit hindi kayo ang nagdesisyon sa pag-encash, hindi kayo ang nagdesisyon sa ibibigay kay Colonel La Chica. Fair ba yon? Kayo po ang mapaparusahan? Alam ko po, ma'am, na alam po ni Ma'am Vice President Sara Duterte ang ginagawa niya. I hope po alam niya ang ginagawa niya. And I hope po maging fair ang kinalabasan nitong lahat ng proseso sa inyo. Salamat kaayo, Miss Gina. Salamat, Maraming ma'am. salamat po, Mr. Presiding Officer. Thank you, Senator Judge Ontiveros. Senator Judge Lacson, you may proceed, sir. You have 2 minutes when you're ready. Thank you, Mr. Presiding Officer. Good afternoon, Ms. Gina. Good afternoon po, Yeah. sir, Your Honor. Question number 1. Between you and as the STO, no? And Colonel La Chica as the security officer, sa ilalim ng batas ng Republika, sino may fiduciary responsibility? Sir, pwede po, Your Honor, pwede po matanong ano po yung Yun yung may responsibilidad. Pag in-entrust ka ng pera, ikaw may responsibilidad. Ako, So between you and Colonel La Chica, sino yung may responsibilidad sa pag-entrust ng pera? Ako Public po, funds, ikaw. Ako Thank you. po, Your Honor. Yeah. So each of the 4 times that nag-withdraw ka ng 125 million pesos, diretso mo bang nire-release ka agad kay Colonel La Chica? Hindi mo na dinadaan ito sa inyong vault? May vault ka sa office, di ba? Opo, Your Honor. Yung buong 125 million, hindi na ito dumadaan sa vault mo sa office? Are you referring po kung ano pong... Hindi. Kapag kasi yung vault, kaya kakailangan may vault bilang SDO, paglalagyan mo yun ng cash para safe, para secure. Opo. Paglalagyan mo rin yun ng mga classified documents para safe, para secure. Opo. So, pag gagaling mo sa bangko, dinadaan mo muna sa vault o diretso binibigay mo na kay Colonel La Chica? Pag na-encash na po ang cheque, Your Honor, habang papauwi po ako, tinawagan ko po si Colonel La Chica na... Hindi, pakisagot lang. na-encash na po. Dumadaan ba sa vault ng office mo o diretso kay Colonel? Yung first po na withdrawal, Your Honor, for 2022 po, hindi na po naipasok sa vault, Your Honor. Yung pangalawa, pangatlo, pang-apat? Half-half po, Your Honor. Paano yung half-half? Yung 2023... Kalahati ng 125 kay Colonel, kalahati. Hindi po, Your Sa vault. Honor. Ganito po, Your Honor. Sige. Yung 2023 po, Your Honor, ganun pa rin ang ginagawa ko, Your Honor. I-inform ang Vice Presidente na na-encash ko na ang cheque. And then, I also called up Security Officer Colonel La Chica na na-encash po na ang cheque. Then, agad po, magpunta po, magsagot po sa akin si Colonel La Chica na, yes, Ma'am Gina, pupunta ako. Pero beforehand pa po, Your Honor, nagbigay po ng advance ng copy si Colonel La Chica sa mga expenses na to be incurred na Hindi, ang tanong ginatawag ko, ko- Your Honor, yung object of Huwag expenditures, mo na Your haluan ng Honor. iba, Miss Gina. No? Ang tanong ko lang, yung mismong cash, each of the 4 times na nag-withdraw ka, diretso yung 125 billion kay Colonel La Chica o meron ka pinasok sa vault? Yung Lahat. Each of the 4 times. Hindi, lahat. Yung last quarter po of 2022, Your Honor, lahat po ng 125 million, nirelease ko po kay Colonel La Chica. Pero yung first quarter po ng 2023, Your Honor, ang hinihingi lang po, ang binigay lang, ang nirelease ko lang po kay Colonel La Chica based sa kanyang object of expenditures is mga around 80 million lang po, Your Honor. Di ko kabisado po, Your Honor, kung ang exact amount, Your Honor. Basta mga 80 million plus or more, Your Okay. Honor. Yung sumunod na quarter. Then, after that, Your Honor, magsubmit siya sa akin ng fund utilization Hindi, report, Your after Honor. withdrawal,
after withdrawal, Yeah. yung second quarter, Your Honor, ng 2023, 3 times ko na po na-release kay Colonel La Chica. And same also with the third quarter of 2023. 3 times ko po Three tranches. Three Tranches. three tranches. Tranches. So, okay, lipat na tayo ng topic. Kasi sa pagkaalam ko, and assume, alam mo rin ito, no? Kapag purchase ng supplies, maski paggamitin sa confidential activities, kailangan may official receipts, may sales invoices, di ba? Napirmado ng totoong tao, hindi alias. Pag supplies, hindi yung purchase of information. Nag-purchase ka ng table, sabi nga ni Senator Erwin, nag-purchase ka ng silya, nag-purchase ng medicines, ito hindi po pwede yung classified, maski classified ang paggagamitan, kailangan pa rin merong sales invoice, merong receipts, official receipt, na pirmado ng totoong tao. Do you agree? Sa nabasa ko po sa GC, Your Honor, hindi naman po nakalagay Yeah, doon I'm telling na you, that is supposed to be the practice. kung regular po na transaction, Your Honor. No, supplies. Regular po ang pag-transact, Your Honor. No, Hindi no. po in relation sa confidential funds. Maski gamitin pa sa confidential activities, pag supplies, kailangan may sales invoice, kailangan mayroong official receipt na pirmado ng totoong tao. Do you agree? Hindi ako, ang sagot ko po, Your Honor, is You don't agree? yung nabasa ko sa GC, Your Honor, hindi naman po nire-require doon ang pangalan or ang invoice, Your Honor, sa GC, Your Honor. Well, anyway, Yun ang understanding ko sa GC po, Your I Honor. won't argue with you, no? Yung physical sa financial plan, ikaw ang project accountable officer. Ministerial ba yung pag-prepare mo at pagpirma mo do sa PFP? Ano po, Your Honor, ginagawa ko po, Your Honor, with the inputs and guidelines po ng security officer, Your Honor. Wala kang oversight? Kung ano sabihin ni Colonel Chica, prepare, pirma, approve ng SDO. Gidiscuss po namin, Your Honor, based po sa program po ng Office of the Vice President, Your Honor. Maubos yung oras ko. Ulitin yung tanong ko, ano? Kasi kung ministerial, sabi ko nga kanina, opening na tanong ko, ikaw ang merong fiduciary responsibility. Kung ministerial ka lang, hindi mo ginagawa yung trabaho mo, delikado ka. Pero kung hindi, sabi mo kasi narinig ko yung sagot mo kay Attorney Ligutan, pag satisfied po ako, pipirma ako. So hindi ministerial, hindi ba? Gidiscuss po namin, Your Honor, yung PAP, Your Honor. Hindi Tapos po na ako oras ko. Sige, nagpirma. maraming salamat. Wala akong makita makumasagot sa'yo. Senator Judge Soto is recognized for his interjections. You may proceed, sir. You have 2 minutes. Thank you, Mr. Presiding Officer, Mr. President. Thank you. Madam Witness, being the Special Disbursing Officer, you are the only official allowed to disburse the funds. Tama po ba? Based sa GC po, Your Honor, ako po ang person mag-disburse, Your Honor. Correct. Now, can you delegate these powers to others? Gidisburse ko po ang confidential fund, Your Honor, sa aming security officer, Your Honor. Hindi, yung pagiging disbursement officer mo, are you allowed to delegate to others? Basta, Your Honor, ang aking pag-disburse, gidisburse ko po sa security officer, Your Honor. Yan po ang trabaho ko, Your Honor. Oh, so Gidisburse, therefore the answer is no. You cannot delegate your powers to others, no? Iba yun, nire-release mo eh, yun sabi mo eh, di ba? Alright, now, my question is this. Hindi ka pwedeng mag-delegate sa mga regional officers. Wala kayong regional officers, ano, sa OVP? Wala kaming regional po, Your Honor. Yun. Kasi, in your utilization report submitted to Senate President Mig Subiri, you had 132 areas nationwide, yung activities within 11 days and even over the holidays. So, kanino nyo dinelegate itong 132 areas na nag-distribute kayo? Kung hindi ka pwede mag-delegate ng power, ikaw lang mag-isa.
Your Honor, may itinalaga po ang Vice Presidente na Security Officer, Your Honor, na siya po ang mag-i-implement, siya po ang mag-conduct ng confidential, siya po ang mag-implement sa mga confidential operations, Your Honor, on the ground. Kasi siya po ang eksperto, Your Honor. So kaya niya yun, expertise niya 132 areas in 11 days. Siya lang mag-isa, si Colonel La Chica. Hindi ko yan masabi, Your Honor. Kasi ang alam ko lang, si Colonel La Chica po, ay siya po ang itinalaga na Security Officer, Your Honor, ng Office of the Vice President. Ay siya po ang aming Commanding Chief, Your Honor, for the BPSPG, Your Honor. Ay, para... Ayoko na marinig yung template, Mr. President. Thank you. Senator Judge Marcos is recognized. Magandang hapon po. Maraming salamat, Presiding Judge. At maikli lang yung mga tanong ko. Ma'am Gina, nung sinabi niyo pong certified correct yung nakapaloob sa liquidation report, ang pinagbasihan niyo pa rin ay yung impormasyong binigay sa inyo ni Colonel Lachica at hindi po personal niyong kaalaman na doon nga nagastos yung pera. Excuse me, Your Honor. Ha? Yes, ma'am. Your Honor, ang gisertify ko dito sa liquidation report, Your Honor, is the correctness of the above data, Your Honor. Ito lang pong period covered na tama, Your Honor. Ito pong particulars na tama, Your Honor. Entity, Your Honor, tama po, Your Honor. Ang amount, tama po, Your Honor. Kani po ang ako ang bot ipasabot nga gisertify na ko ang above data kana po nga data, Your At Honor.